Paglabag sa kalayaang magpahayag. Ito ang bansag ng ilang grupo sa mga kontrobersyal na probisyon ng RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Saklaw ng bagong batas ang iba't ibang klase ng cybercrime gaya ng electronic libel o e-libel o ang paninira sa isang tao sa pamamagitan ng internet o social networking sites gaya ng Facebook at Twitter. Ang probisyong ito ang pinakatinututunan ng ilang grupo. Sa ilalim ng anti-cybercrime law, maaaring patawan na hanggang 12 taong pagkakakulong ang isang taong napatunayang nagkasala sa e-libel. Mas mabigat pa ito sa parusa para sa libel sa pamamagitan ng traditional media gaya ng TV, radyo at dyaryo na saklaw ng Revised Penal Code kung saan hanggang 4 na taong pagkakakulong lang ang parusa. Ayon kay Professor Rowena Daroy Morales ng UP College of Law, posibleng paglabag ang probisyon sa libel sa right against double jeopardy ng isang individual. Halimbawa, maaaring kasuhan ng libel ang isang reporter para sa kanyang artikulo sa dyaryo sa ilalim ng Revised Penal Code. Sa pamamagitan ng anti-cybercrime law, maaari pa siyang kasuhan ulit ng libel kapag nailathala ang kanyang artikulo sa internet. Kinokontra rin ng mga grupo ang Section 19. Pinapayagan nito ang DOJ na i-block ang isang website o post na hinihinalang lumalabag sa mga nakasaad sa anti-cybercrime law kahit walang utos ng korte. Nangako naman si Justice Secretary Laila De Lima na pahahalagan pa rin nila ang karapatan ng mga netizen sa pagpapatupad ng bagong batas. Trabaho raw niya ipatupad ang batas hanggat hindi ito dinedeklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon. Ang palasyo naman nanindigan sa legalidad ng bagong batas. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, may nagrekomenda ng naturang batas sa Pangulo kaya pinirmahan niya. Hintayin na lang daw ang Korte Suprema sa magiging desisyon nito. Salima Rafran, GMA News.